So, good evening po ulit. So, yun. Wait lang po ah. So, nakikita naman po natin yung nangyayari sa paligid na, no? Today, nagkaroon ng magnitude 3 sa Metro Manila, no? And, ang balita rin, meron din nangyaring earthquake dito sa sa Germany and tsunami sa California. So, kalat-kalat na rin po yung mga nangyayaring sa ating kapaligiran, no? Kaya po, in one click, lahat ng pinaghirapan mo, sa totoo lang. Kaya pala sinabi ng Panginoon na huwag tayo mag-impok ng kayamanan sa mundo, no? Si money is nothing when an earthquake strikes. In just a moment, everything you work hard for can disappear, no? Wala pong kwenta ang kayamanan kung wala kang oras sa Panginoon, no? Kaya sinabi ng Bible na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, na inaagnas ng kalawang at kinakain ng tanga, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na dooy hindi naaagnas o ninanakaw. Matthew 6:19-20. No? Pagka nanonood po ako sa Facebook, mga construction worker, gano'n, nag-work sila, no? Or basta lahat na ng mga nagla-live during earthquake, wala po silang ibang tinatawag kundi si Lord. Tama ba? So, nakakalungkot isipin, sa dami ng tao na nakakilala sa Diyos, naaalala lang ang Diyos sa panahon ng trahedya. Pero pag oras ng simba, oras na mga fellowship, no? Hindi naalala si Lord. Kaya ang tunay po na yaman ay yung totoong relasyon natin sa Panginoon. Hindi ang laman po ng ating mga bulsa. Marami nang nangyayari sa ating mundo. 'Di ba? May lindol, may baha, tornado, wildfires, digmaan. Nagkasunog din ngayon sa Saan bang part yung nagkasunog ngayon? Basta nakita ko sa Facebook kanina, 100 plus din yung nasunog na bahay. Kumalala, bandang Luzon din yata yun. So, halos araw-araw may sakuna. No? Nakakatakot isipin na hindi natin hawak ang buhay natin. Pwede ngayon, social lang nanay ko, walking sa gabi. Ingat ka. Sige pa ba, walking ka lang dyan. So, halos araw-araw nga po may sakuna at nakakatakot isipin na hindi natin hawak. Mama, pa-mute lang po. Mother. No? So, tuloy ko po. No, nakakatakot isipin na hindi natin hawak yung buhay natin. Pwedeng ngayon, buhay ka, bukas hindi na. In Jesus' name. Ingatan tayo ni Lord. Pero yun po, no, wala pang assurance ang buhay. Anytime, pwede tayong ma-strike ng earthquake. Anytime, pwede tayong hindi nagigising. 'Di ba? Sayang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo, ng asawa mo, ng pinaghirapan mo, 'di ba? Halos hindi ka na nga nagkaka-oras kay Lord naging busy ka na nga 'Di ba ganon? Bandang huli, pag nagka-earthquake, hindi mo madadala yan. Sabi ni Pastor nung Tuesday. Hindi mo na madadala yung mamahali mong bag Bakit? 'Di ba? Go bag lang naman dala mo. Dala mo ba yung mamahali mong shoes? Hindi kasya sa go bag yun. 'Di ba? Iiwan din natin natin. Pero may mas mahalagang bagay ang pinakamahalagang bagay na dapat nating alalahanin. Yan po ang kaligtasan ng kaluluwa. So ngayon, panahon na to, suriin po natin yung puso natin in front of the Lord. Dapat maging pure, holy, and righteous tayo before His sight. Walang halong kasalanan, kayabangan, galit, o inggit. Kasi at the end of the day, nakakatakot mapakinggan ang sabihin ng Panginoon sa atin, I never knew you, you evildoer. Diba? So, lahat ng mga lungkot mo, lahat ng mga emotions mo, surrender mo na lang kay Lord Bakit? At the end of the day, may kanya-kanya tayong pananagutan sa Panginoon. Pagdating sa langit, hindi mo naman pwedeng isisi sa ibang tao yung sama na loob mo Ang sasabihin sa'yo ni Lord, Nak,
Nagtanim ka ng puot sa puso mo, hindi galing sa akin yan. So you think, kahit nagsisimba ka, or ano pa, kompleto ka ng attendance sa church, or lagi ka nagpipray, sa palagay ba natin, kung may puot tayo sa puso, may inggit, sama ng loob, hinanakit, pride, makakapasok tayo sa kaharian ni Lord? I don't think so. 'Di ba? Kaya ngayon pag-uusapan po natin ang topic natin today or tonight is when the earth shakes, only one thing remains. So baksahin ko po ang Acts chapter 4 verse 23 to 31. They raised their voices together in prayer to God. Verse 23, on their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God, Sovereign Lord, and said, You made the heavens and the earth, and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and rulers band together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats, enable your servants to speak your word with great boldness, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they are filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita. So, ito pong kwento mo pong ito sa Acts chapter 4, kung babalikan natin ang taas niyan, chapter 1 hanggang 22. Ang kwento po niyan, kinulong po si Peter and John ng mga Sanhedrins. Why? Kasi nagpagaling sila, John and Peter, ng isang layman, pilay. No, tapos nagsisisigaw sa galak at tuwa at nagpahayag ng nag-evangelize bigla yung layman na to. At pinahayag nila ang resurrection of Jesus, which is against po sa katuruan yon ng mga Sanhedrin at ng mga Pharisees. Pero at that time, Sanhedrin lang nandoon. So ngayon, dahil po doon, hinanapan nila ng butas, same thing na ginawa nila kay Jesus, no? Si John and Peter. And yes, nakulong sila John and Peter. Pero hindi naman ata nagtagal. Days lang ata. So, pinalabas din nila. Pero parang binalaan din nila si John and Peter na wag nang i-share yung gospel or i-share si Jesus sa mga tao. And hindi po natakot si John and Peter doon. Kahit nahulihin pa sila paulit-ulit at ikulong. Kasi patuloy pa rin nilang shinare ang gospel. No? So sa release ni Peter and John, no, sa pagbalik nila ng church, no? Ito na. Imbis na magtaguan na sila dahil nga kinulong sila, pumunta ulit sila na simbahan at nanalangin. No? Ang sabi nila, Sovereign Lord, they said, You made the heavens and the earth and sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? So, pinuri po nila agad-agad ang Panginoon. And after that kwento, na-filled po sila ni Holy Spirit. Nagkaroon ng shakening. So, dito literal din nagkaroon ng earthquake. Pero after prayer po. At hindi po dahil sa talagang ma-earthquake, kundi niyanig sila ni Holy Spirit. No? So, ngayon, pag-usapan natin, topic natin, when the earth shakes, only one thing remain. Number 1, when God's people pray together, heaven moves. No? When God's people pray together, heaven moves. Verse 24-25. No? Nung marinig ng mga nanampalataya ang mga pagbabanta ng mga Sanhedrin na yan at mga religious leaders nito, hindi sila nagpanic bagkus nagpray nang sabay-sabay. Kaya sabi ng verse 24, they raised their voices together in prayer to God.
So, ibig sabihin, hindi sila naghiwa-hiwalay o nag-away, kundi nagkaisa sa panalangin. When the church prays in unity, the enemy trembles. Kaya pala, ang demonyo, ang ginagawa sa mga churches ngayon, pinag-aaway-away. Bakit? Kasi mawawalan niyang unity. Kaya tuwan-tuwa si Satan. Kasi natitremble siya pagka naging united ang church sa prayer and fasting. No? Kapag ang puso ng bawat isa ay nakatuon kay Lord, doon nagsisimula ng miracle. Diba? Kung babalikan natin, no? Nagkaroon talaga sila ng mga miracles dito. Yan, no? Sa verse 30, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. So dahil filled sila ng Holy Spirit, hindi lang sila na-tremble ng Holy Spirit at hindi lang sila na-shake. But they can perform signs and wonders and healing. Diba? Ganong katindi ang anointing ng early church because they are united in prayer. Nakakalungkot lang sa church, no? Maraming simbahan ngayon. Iba-ibang dahilan bakit nagkakatampuan, bakit nagkakasamaan tayo ng loob. Kasi ginagamit talaga ng kaaway para hindi tayo maging united. No? Kapag ang puso ng bawat isa ay nakatuon kay Lord, doon nagsisimula yung himala. Ngayon pa lang, God is calling His people sa Pilipinas at sa buong mundo to return to God. Hindi sapat na dumalo lang tayo ng simbahan o mag-post lang ng verse. Kailangan natin may pusong nagmamahal, nananalangin, nagbabalik loob sa Diyos, nagpe-pray and fasting katulad ng ginawa ni Daniel. Sa Daniel chapter 9, grabe ang kasalanan ng Israel sa idolatry. Panahon ng Babylonian. 'Di ba? Panahon ni Nebuchadnezzar Sumasamba sila sa image ni Nebuchadnezzar. 'Di ba? Tinapon nga si Shadrach, Meshach at Abednego doon sa pugon. Para lang panindigan nila na hindi sila luluhod doon sa idol na yun. And ano pong ginawa ni Daniel? He prayed. He prayed and fast. For 21 days, nag-fasting po siya. Kaya po, ako po personally, nag-fasting po ako kahapon. Mula morning hanggang kaninang tanghali. Pero inatake po ulit ako ng acidity ko. Grabe, sakit na naman tiyan to. So sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Kailangan ko po ihinto yung fasting ko. Dahil nag-acid na naman ako. So tinuloy ko. Naka 7 days na akong omeprazole. Tinuloy ko yung ika 8 days. So 1 week ulit ako. Sabi ko, at least nakapag-fasting. Pero yung heart ko sana mag 3 days fasting liquid. Pero salamat sa Panginoon kasi pwede mo naman hingi ng tawad sa Lord kasi lalo na kung meron kang mga ganyang mga problema, 'di ba? So hindi talaga pwedeng ituloy yung fasting. At least nakapag-fasting para sa bansa. At prayer works din kahapon. So maganda rin po na alam ko na isa rin yun na unity sa loob ng church pag nagpe-prayer and fasting, no? So hindi sapat na hindi lang umaatay lang tayo ng church or mag-post lang ng verses. We have to pray, united in prayer. No, hindi man tayo magkakasama, pero dapat united tayo in prayer and fasting. No, kaya nga, parang gusto kong, kaya nga yun yung parang sinisigaw ko kahapon sa church, to pray and fast, to pray and fast. Bakit? Si Daniel, ganito siya pinakinggan ng Panginoon. Na kahit hindi humingi ng tawad ang buong bansang Israel sa Panginoon, pero nakinig si Lord dahil sa panalangin ni Daniel. So, ang sabi rin ng 2 Chronicles chapter 7:14, if my people who are called by my name. So, tayo po talaga yung responsible to pray. Yes, we can also spread out the word to warn the people. Pero, kahit mag-warning tayo na mag-warning, pero kung di tayo mananalangin, hindi kikilos ang Panginoon. No? Number 2, true power comes when we pray for boldness, not comfort. Verse 29 to 30. Ang prayer po ng mga believers ay hindi para mawalan tayo ng problema. Hindi nila sinabi, Lord, iligtas mo kami. Ang sabi nila, Lord, enable us to speak your word with great boldness. Kapag ang prayer natin para magkaroon tayong katapangan at hindi kaginhawaan lang po,
doon dumarating ang kapangyarihan ng Holy Spirit. No? God is not calling us to live in fear. He's calling us to live in faith and fire. No? Faith and fire, not fear. No? Pares lang F yan, pero ang fear is not from the Lord. No? Sa panahon po ngayon, dapat bold na po tayo mag-share ng gospel. Wala nang keme-keme. Wala nang hiya-hiya to. Pakapalan na ng mukha kasi bakit? Pagka namatay sila sa pag namatay yung mga mahal natin sa buhay or mga kapitbahay natin or mga kaibigan natin, impyerno sila. No? Maraming ako naririnig na possible umabot ng magnitude 9 ng Pero hindi ko pa sure kung totoo 'yon. Pero yung mga possibilities na yan, sabihin na natin mangyayari, yes. Pero kaya nating pigilan yan. God can retract His judgment among our nation kung mananalangin at magpa-fasting tayo. So huwag tayong matakot magsabi ng truth na kailangan ng bawat isa na tanggapin si Jesus as Lord and Savior, to repent, magsisi sa kasalanan. Anong kasalanan ba ang meron sa bansa? Idolatry, no? Sexual immorality, homosexuality, corruption, pride, witchcraft. No? Lahat ng uri ng kasamaan. Drug addiction. 'Di ba? Kaya kung meron pa po kayong mga santo diyan, pakibasag na po, sister. No? Meron pa tayong mga tinatago mga idols diyan, di natin namamalayan. Nakatalikado po 'yan, baka ma-earthquake po tayo. Imbes na protection ng ni Lord, gusto niya sirain yung mga rebulto nasa loob ng bahay mo. Delikado. Kaya kailangan tanggalin mo na, unahan mo ng basagin yan. Di ba? Number 3, when we pray, the Holy Spirit shakes. No? Sa verse 31. No? Pagkatapos silang mag-pray, the place where they were meeting was shaken. Ito literal na earthquake, no? But hindi sila nakaranas ng earthquake dahil talagang may earthquake, but it's the Holy Spirit. No? No, literal na yumanig yung lugar nila at napuspos po sila ng Holy Spirit. So ganito po ang gusto ni Lord gawin ngayon. Yanigin natin ang puso ng mga anak niya. Yanagin ni Lord yung puso natin bilang kanyang mga anak, No? So hindi para takutin tayo, kundi para magising po tayo sa katotohanan. Ngayon po kaya nagkaka-earthquake, niyayanig ni Lord tayo mismo. 'Di ba? Parang ngayon, nagkaroon ka ng kaseryosohan mag-pray, nagkaroon ka ng ako personally, parang bumalik eh. 'Di ba? Kasi nung mga nakaraan, masyado na tayo naging busy. Ako personally, naging busy din ako. So, nagsisimba ka, yes, nagpe-pray ka, pero parang yung utak mo nasa pagkakamal talaga ng pera eh. Tama ba? Kasi yun talaga yung kadalasang utak natin bilang tao. Ito yung gusto sabihin ni Lord sa atin ngayon. Ano yung pagkakamal mo ng pera ngayon? Pagka na-earthquake ka, wala na yan. Yung bahay mo pinaghirapan, kahit gaano kaganda, wasak yan. Di ba? Meron nga ako nakita sa Facebook, umiiyak yung babae, taga Cebu. Laki ng bahay niya, ganda. Wasak na. Durug-durug. Yung milyon, ilang taon nilang pinaghirapan mag-asawa, milyones ang ginastos, nawala. Di ba? Kaya pala maganda pala, wag na masyado magpaganda ng bahay. Hindi, joke. Hindi eh. Sa totoo, no? Totoo yun eh. Parang sayang yung pinaghirapan. Kaya pala sinabi talaga ng Bible na wag tayo mag-impok ng kayamanan sa mundo. Kasi wawasakin talaga ni Lord tong mundong to eh. Tapos, nagkakaroon, madalas mga tao, pag may pera, yun, doon nagkakaroon ng yabang. Diba? So, yun no, kaya sabi ng Bible to watch and pray. Ang kaaway po, si Satan is like a roaring lion. He is seeking someone to devour. Kung sino po yung mahina at nag-iisa, yan po talaga yung tirada ng kaaway. Kaya dapat hindi tayo nag-iisa parati. Dapat lagi tayo nagpe-pray, nagpe-fellowship. Hindi naman maiwasan na mag-isa, lalo na kung nag-work kang mag-isa. Ano ba naman? Ako rin, mag-isa rin ako. Although nandiyan yung mga anak ko, pero madalas pag nasa school sila, mag-isa ako. What I mean, pag may mga gantong gawain, wag natin i-miss. No? Mga Sunday service, ano pa? Service, tsaka fellowship, like life group, ganito. Nako yung nanay ko, mama,
Maingay po yung cellphone nyo nagbabibrate. So, yun, no? Tuloy po ako. Sana ba ako? No? So, kailangan maging alerto po tayo. Maging mapanalanginin at huwag po bumalik sa dating kasalanan. So, kung pinalayan na tayo ni Lord sa kasalanan, no? Nalugmok ka na dati sa ganyang kasalanan, dapat natutunan na natin. Yung dati mong mga pagkakamali, dapat natutunan na. No? So, 3 lang po ito. Tapos na po ako. Bilis lang, no? Mamadali. So, number 1, ang topic natin, when the earth shakes, only one thing remains. So, number 1 point po, meron po nagbabibrate. So, when God's people pray together, heaven moves. No? That's number 1 point. Pag nanalangin po tayo at nagkaisa sa panalangin, kaya pong yanigin o kaya pong kumilos ng langit. Kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya, kailan ba? This week, I was praying po sa bahay ko. Parang nagka-cast out, tapos kumuha ko ng oil, manzanilla yung available, pinag-pray ko. Tapos, Lord, sabi ko, pinagpe-pray ko tong manzanilla na to, Lord, as a sign, no? As your vessel ng blood of Jesus covering. No? So, yun yung pinag-pray ko. Tapos, pinunasan ko lahat ng parte ng bahay ko hanggang sa labas. Pati mga hayop ko, pati yung mga pusa ko, nilagyan ko ng oil. Pati ako, pati si Elisha. Yung mga anak kong iba wala dito. Si Yuna at si Elisha. Si Zach wala. So, nag-pray ako ng ganun. Sabi ko, Lord, kung bubuhayin mo kami, iligtas mo yung tahanan ko, kaari-arian ko. Pero kung hindi, let your will be done. Ganun lang yung prayer ko kay Lord. Kumbaga, alam natin kung anong best para sa atin. 'Di ba? So, nakita ko po ang vision ko sa Panginoon, yung bahay ko nakikita ko maliit, tapos nakaganon. Parang hawak ni Lord, ganyan. So, yun yung parang faith ko kay Lord, na talagang may protection ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya. So, pinagpiray ko rin yung mga pamilya ko, sila mama, ang Yeshua Network, ang church, no? So, yan. Ganun po yung protection ng Panginoon. Amen? Number 2, true power comes when we pray for boldness, not comfort. So, manalangin tayo hindi lang comfort, kundi boldness. Lord, bigyan mo ko ng tapang, na mawala na yung hiya ko, to share your word, no? Na kahit na magalit sila, mag-react sila, wala na akong pakialam, basta maligtas lang yung kaluluwa nila. At nasabi ko yung truth. Diba? Hindi na ngayon panahon para mahiya eh. Kasi hindi nga natin alam kung kailan darating ang earthquake. O kahit nga kamatayan natin, hindi natin alam kung magigising pa tayo bukas. Diba? And number 3, when we pray, the Holy Spirit shakes the earth. No? So ngayon, kaya pala niyayanig ng Panginoon ang mundo para gisingin at pukawin ang mga kaluluwa. No? Para ma-revive ang bansa, ma-revive ang Kristiyano, ma-revive ang mundo. No? So, because of sin, kaya po galit ang Panginoon, talaga mangyayari ang lahat ng ito. But God can retract His judgment katulad kay Daniel sa bansang Israel kung nanalangin at nag-fasting ang kanyang bayan. Amen? So, yun lang po yung ating topic for tonight. So, anyone po na gusto mag-share and mag-testimony, welcome po kayo.